Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing opinion, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, ang pag-usapan lang natin mga kababayan ay saglit lang, itong once again, si Senator Bato da Pancher de la Rosa, kasi nag-appear po siya sa Senate hearing ni Imee Manotoc, tungkol po sa in aid of Digong and also in aid of their re-election. Muang si Senator Imee Manotoc laglag na po yan, wala na, talagang na-flush na yan, jug. Doon na po siya sa sewer. I-recycle baka mga 18 years bago siya ma-recycle, Pag talagang nagbago na ang pulso ng mga Marcos loyalists and supporters, na baka siya naman gusto niya maging presidente, malay nyo. Kasi panay ang paninira, pagwasak sa legasiya at administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, at ganun din po, alam nyo naman, itong Tatay Digong nila na ngayon ay nakahiga doon sa dahig, galit na galit po sa mga puti yan. Galit po siya sa mga Amerikano. Diba? Sabi niya yan, hindi siya magpuntang Amerika kasi galit po siya sa mga Amerikano. Malaki po ang galit niya sa mga Amerikano. Ewan natin, pero alam nyo naman, ang mga galit sa Amerikano, kasi sabi na mga intermedida daw, mga pakialamero. Ganun din naman talaga. Kung ikaw naman may national interest, unahin mo yung national interest ng bansa mo. Diba? Pero, si Digong, hypocrite lang. Diba? Mamaya, malalaman nyo bakit natin siyang tinawag na hypocrite. Shout out po lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, followers, mga naglalike at nagsishare ng ating videos. Sa mga OFWs na matitino, mga kababayan, matitino lamang, hindi po yung mga pasaway ng mga minions ng Duterte, Ngayon papasanin pa ng gobyerno. Nasaan ang tulong ng Duterte o yung OBP nyo makikipag-coordinate pa sa ahensya ng pamahalaan? Paano kayo matulungan? Walang personal na tulong. Kayo, binigay ninyo ang personal ninyong oras, pangkabuhayan ninyo, sinunod nyo yung no remittance, o ngayon no remittance kayo. Sana lang, tanggalin na kayo sa mga trabaho ninyo dyan sa Qatar para magdala kayo. At sana pamarisan na kayo ng mga DD shit na katulad ninyo. Sige pa, DD shit, magprotesta pa kayo, lalo na dyan sa Middle East. Subukan nyo, i-defy nyo yung utos ng ating embahada. Ewan ko lang kung hindi kayo magngangaw-ngaw na ayuda naman, nasaan na si Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan nyo to. Naging kasalanan pa lahat ni Pangulong Bongbong, di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo. Okay, simulan natin mga kababayan dito kay Senator Bato da Pancher de la Rosa. So kahapon nagpakita na po siya ng normal. Kasi sabi niya magtatago siya, hindi siya pahuhuli sa ICC. Ganyan, dito ang comfort zone ko sa Pilipinas, dito ako mamamatay, ito ang bayang aking sinilangan, aawitin ko ng 100 times ang bayang magiliw. Bayang magiliw talaga? Oo, sabi niya yun mga kababayan. Okay, so kahapon lumitaw siya. Nagbida-bida siya doon kay Imee Marcos, At ngayon po, muang na-interview siya after nung hearing, nagbago po ang kanyang tono, Dati, sabi niya, ba't ako magpahuli? Diba? Hindi ako magpahuli dyan. Dito ako sa Pilipinas. Bakit ako lalabas ng bansa? Ngayon, sabi niya, sige, magpunta ako dun sa ICC. Bisitahin ko si Tatay Digong, Ang gawin ko, mag-wig ako. Magsuot ako ng wig. Magwi-wig daw siya. Pero bago daw po mangyari yon, mag-a-apply muna siya ng Schengen visa.
Talaga naman pa-drama effect ka pa. Pwede ka namang gumamit ng diplomatic passport. Di ba? So ibig sabihin, bato, isa kang mambabatas, wala kang diplomatic passport. O baka hindi ka nga binigyan. O bibihira naman yon. Lalo na nung panahon ni Digong, di ba, tinanggalan ka ng US visa. Pero alam ko, binalik din yan eh. Di ba, nag-iiyak ka nga eh. Di ba, nung panahon ni Donald Trump, tinanggalan kayo ng visa, pero nag-iiyak ka. Kaya alam ko, binalik yan eh, no? Ngayon, Schengen visa naman daw. Yung Schengen visa, para po yan sa papapunta ka ng Europe, yung mga European countries na member dyan. So pag may Schengen visa ka, pwede kang pumunta dyan Germany, Netherlands, ano pa ba? France, pwede ba? Ha? Hindi na sa UK kasi ang UK kumalas na po yan sa EU. No? Ilang bang countries ang member ng EU, no? Yung mga magkakatabing ganyan yan. So ang nangyari, wala daw siyang Schengen visa, mga kababayan. Himala. No, wala siyang Schengen visa. Mag-apply ka diyan sa embahada ng Netherlands. Okay? O ngayon, wala kang diplomatic passport? Wala. Wala siguro. So, antay siya ng Schengen visa. Ang tanong, pag na-aprobahan siya, pupunta ba siya talaga sa Netherlands? Nag-aantay ang ICC sa kanya? Kaya niya bang dalawin si Digong doon? Wala yan. Duwag yan, mga kababayan. Takot po yan, takot. No? Sabi niya nga, magtatago ako. Hindi ako lalaban ng bansa. Dito ang comfort zone ko. Ay, nako. Mga kababayan, maniwala kayo dyan kay Bato. Hanggang daldal lang yan. No? Tignan natin kung talagang pupunta siya. Lalo na pag hindi siya na-re-elect, ay wala. Oo. At hindi rin siya poprotektahan ng Senado dun. Walang jurisdiction ng Senado sa Netherlands o sa ICC. So, yung ano niya, sabihin natin, kwento mo sa lelang mong panot Bato. Wag kami. Para ka lang si Sara Duterte, ginajaming nyo lang kami, inuuto nyo lang kami. Ang mauuto nyo lang yung mga tanga at bobo ninyong followers. No, yung mga DDIs, ika nga nila. Wag kami Bato. No? So kung talagang pupunta ka dun sa ICC, ay bibilib ako sa iyo. Pero malamang hahablutin ka na. Hindi ka na pakakawalan ng ICC, baka nga meron ka ng warrant eh. Kasi ano 'yan, ha? Ano, alamin niyo yung pulso. Anong sinasabi ni Attorney Claire? Binabaliwala yung sinasabi niya, pero ang sabi, magpakita ka. Magpakita ka para maprotektahan ka. O malay mo, magpakita ka para sukbitin ka at isasakay ka doon sa RPC 5219. O, di ba yun yung Gulfstream jet na sinakay si Digong. O. Yung kwento niya na magwig ako, magganito ako, kwento lang yan mga kababayan, wala yan. Si Bato hanggang kwento lang mga kababayan, wala po. Ha? Okay, pasok naman tayo dito kay Digong. O, di ba sabi ko kanina, si Digong, galit po yan sa mga Amerikano. Sa loob ng 6 na taon niyang presidente, hindi po siya nag-state visit, working visit dito sa bansang Amerika. Hindi po yan pumunta sa US. Instead, si President Trump, nung first term niya, siya ang pumunta sa Pilipinas. Okay? Pero siya hindi, kasi galit na galit siya sa mga Amerikano. Yung pala, tingnan niyo yung picture na yan. Oh, pwede nyo sigurong i-verify yan kung totoo hindi. Kung totoo man ito, itong larawan na ito, yung anak niyang si Veronica Duterte, aka Kitty Duterte, may hawak na US passport, blue passport, sa kanya yan. Oh, paano naging US citizen yan? Ano, born dito? Nung nakuha niya sa nanay niya? So US citizen din si Hanilet o dual citizen? So si Digong hypocrite. May common law wife siya na isang citizen? US citizen? May anak siya na US citizen? O tapos galit sa mga Amerikano?
galit sa US, pero pinakikinabangan yung rights and privileges ng isang Amerikano ng mag-ina niya. Alam ko, dalawa ang anak niya si Hanilet eh. Parehong babae. Kita nyo, nakahawak-hawak ni Veronica Duterte yung kanyang passport. Blue passport, hindi brown passport. Diba? Kung dual citizenship siya, so ang ginamit niya ay yung US passport. Oh, diba? Tapos sasabihin ni Hanilet, wala siyang passport. Saan nakuha ni Veronica Duterte yung kanyang blue passport? 20 years old siya. Paano? Paano niya nakuha yan? Through her parents? Through birth? Dito? Oh, sabihin nung manganganak na si Hanilet, dito lang pinanganak para makakuha ng US citizenship? Nagtatanong lang po. Oh, so Digong, hate na hate mo ang mga Amerikano pero pinakinabangan pala ng anak mo. Hawak-hawak ko. Ayan po yung larawan, no. Kung gagamitin natin yung naratiba ng sinungaling na vlogger dito sa LA, guilty siya. Oh, the picture won't lie. Oh, hindi magsinungaling. 'Di ba? US passport. Tapos galit na galit ka sa Amerikano, yung pala pinakikinabangan ng anak mo. Di po ba? Oh, yun eh. Yun tayo eh. Nakita nyo ang kahipokritohan ni Digong? Manang-mana talaga ang mga minions nila. Magaling magsinungaling. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.